Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Shell Spike. Ayan, for today's vlog guys, pag-uusapan natin ang about sa part-time. Ang dami kong natatanggap na messages, mga tanong, kung kailan ba pwedeng mag-part-time, pwede na bang mag-part-time pagdating dyan, ano yung mga dapat applyan, ano yung mga hindi dapat gawin, yung mga ganun. So, pag-uusapan natin yan, guys. Pero disclaimer muna, no, isi-share ko sa inyo kung yung mga experiences ko lang kung paano ako nag-apply. Siyempre, kanya-kanya tayo ng mga references or kanya-kanya tayo ng way para makapag-apply ng part-time. Madaming way talaga, guys. But, isi-share ko yung kung paano ako nag-apply at saka kung ano yung mga na-suggest din sa akin na kung paano sila nakakuha din ng part-time nila. Ganon. At saka guys, please i-follow nyo ako sa TikTok. Active ako sa TikTok. So, ayun na nga. Kailan pwedeng mag-apply ng part-time? So, ang una mong i-consider is yung visa mo. Kung ina-allow ba ng visa mo yung part-time na gusto mo. Usually, yung mga visa natin, type 1 na type A na continuous na visa. Ang ina-allow lang sa atin na trabaho or yung mga pwede nating gawing trabaho dito sa Finland ay about sa healthcare lang. Hindi tayo pwedeng mag-part-time sa cleaning or sa mga hotel or sa pag-waitress, mga ganun. Kailangan yung i-check yung visa nyo kung ina-allow ba kayo. And then, of course, second, kung nag-worry kayo na kailangan ba namin magpaalam sa boss namin na pwede ba kaming mag-part-time. Well, technically, may valid visa naman tayo. Right natin maghanap ng isa pang trabaho or ng pag-i-incomean, kumbaga dagdag sa income natin. Ako kasi hindi na ako nagpaalam. Ang una ko kasing part-time, attendo din. So, parang nalaman na lang nila na meron akong, kumukuha ako ng schedule sa kabilang attendo. Pero hindi na ako nagpaalam. Tapos, hindi naman ako pinagalitan or hindi naman ako pinatawag sa office, ganyan. Ang problema ko lang nung nag-apply ako ng part-time sa attendo, syempre pareho silang company. Yung oras ko doon, nakukonsider siyang OT. Kaya talagang sumobra ng OT ko. Kaya nung ang binawalan nila kung mag-OT na. Tapos, ang ginawa ko, naghanap ako ng, hindi naman ako naghanap, kusa lang siyang dumating. Bale, itong part-time ko ngayon na itong second job ko, kumbaga. Nakuha ko siya through doon sa katrabaho ko rin na lokal. Nagtatrabaho siya doon sa same na company kami, pero isang branch lang siya, nasa kabilang branch siya. So, sabi niya, hey Rochelle, sabi niya, gusto mo ba mag-apply ng part-time? Kasi alam niya na kumukuha ako ng extra shift doon sa amin, dito sa trabaho ko. Sabi niya, baka daw interesado akong mag-apply ng part-time. Tapos sabi ko, saan? Tapos sabi, dito lang sa Sipo. Ay, talaga ba? Sige, sabi ko. Paano ako mag-apply? Anong meron doon? Paano ba? Ganyan. Sabi niya, ibigay ko lang sa'yo yung number ng POMO. Tapos, i-message mo lang siya. I-text mo lang siya. Ganon. Tapos, nung nakuha ko na yung number, hindi pa ako nag-message agad. Parang, siguro mga days pa ganyan. Nag-message ako. Tapos, text lang. Tapos sabi ko na, hey, this is Rochelle. In Finnish syempre, in Finnish ako nag-message. Ang laman ng message ko, ang hirap na nang sabihin, basta i-English ko na lang. Tapos, ang sinabi ko doon na, hey, this is Rochelle. Sabi ko, I got your number from a friend, ganyan. From a co-worker sa Attendo. Tapos, nag-work siya sa kabilang branch nyo. Tapos, naghahanap daw kayo ng part-timer. Ganon. Sinabi ko na interesado ako, tapos sa Ranhoitay ako sa Pilipinas, nagtrabaho ako sa ORDR. A2 level yung language ko. Tapos currently, Oppisopiums ako dito sa Attendo Yon Ranta, dito sa Cebu. Ganun yung na-reply ko. Tapos nag-reply siya kaagad. Sabi niya na, thank you daw for your interest. Tapos, kailan daw ako pwedeng ano daw yung availability ko? Ano daw yung available time na pwede akong kumuha ng extra shift? Ganun lang. Walang interview na, formal na interview na, okay, pumunta ka dito, mag-interview ka muna, magpasa ka ng CV, or what. Diretso na. Tapos nagbigay ako ng schedule ko. Lahat ng binigay ko ng schedule, kinuha naman nila. Tapos, hindi ko pa siya na-met. Matagal pa, nakailang shift pa ako nung bago ko ma-met yung POMO nila or yung boss nila. Tapos, yun na, nung nagkita na kami, hiningi niya yung, sa text pa lang pala, hiningi na niya yung passport ko, yung residence permit ko, yung tax card ko. Tapos, nung nagkita na kami doon, estudyante pa lang kasi ako noon. Estudyante pa ako. Nag-apply ako ng April 2022.
Tapos, gagraduate ako February 2022. Tapos, gagraduate ako noon ng August. Pero June ako nag-graduate, ganun. So, alam nila dun sa work na estudyante pa ako. Ganun. Tapos, nung nagkita na kami nga, ang sabi niya na nagkita na kami, graduate na ako. Tapos, tinanong niya ako kung may Lucky Loop na ako. Yung certificate na pwede ka nang magbigay ng gamot. Tapos, sabi ko, meron na. Tapos, yung mga tapos isend ko daw, pati yung diploma ko. Tapos, yun lang. So, anyway, kung kayo gusto nyo mag-part-time pagdating nyo, halimbawa dumating kayo ngayong buwan, January, tapos gusto nyo nang mag-part-time, okay lang naman yun. Ina-allow naman kayo ng visa nyo na mag-part-time. Syempre, gusto nating bumawi kasi malaki na gastos natin, pagpunta dito, gusto nating mag-grind agad, diba? So, valid naman yun. Ang kailangan nyo lang i-consider is, pag nag-part-time ka ba, ready ka na? Like, pagdating mo ba dun sa part-time mo, kaya mo na? Kasi una, nag-a-adjust ka pa sa trabaho mo, sa pinakatrabaho mo talaga. Nag-a-adjust ka pa sa language, sa mga kasama mo, yung routine. Tapos, syempre, yung pinakaunang buwan mo, hindi ka pa yan nila masyadong bibigyan ng panggabi. Or hindi ka pa nila masyadong bibigyan ng mga weekends. Kasi nga, bago ka pa lang, syempre, tuturuan ka pa nila ng routine. Pagka okay na din, go. Tapos, ang first 2 weeks kasi dito, may mga mag-a-assist pa sa'yo. Tapos, titignan nila kung kaya mo na. After 2 weeks, din, kung kaya mo na, hayaan ka na nilang mag-isa. So, may 2 weeks ka na i-absorb lahat. May 2 weeks ka na aralin lahat yung mga routine at saka kung ano yung mga ginagawa. Hindi lang kasi yung routine ng asukas kasi ang gagawin, kundi yung routine talaga kung ano yung mga ginagawa doon. Hindi pa kasala yung mga papers doon, ha. And then, pag nag-part-time ka na kasi, baka kasi mataas yung expectation ng mga nagtatrabaho doon. Kasi pa-part-time ka na yun. Tapos pagdating mo doon, di ka pala ready. Tapos tinanong ka ng isang bagay na hindi mo pa pala alam. Tapos naulit yun ng naulit. Baka magkakaroon ka ng hindi magandang feedback. Hindi kasi natin alam kung anong dadatnan mo doon, kung anong klaseng tao, mga nandun. Kung kailangan mo din kasi consider na may mga tao talaga dito na hindi naman lahat, ha, may mga ayaw sa mga ibang lahi, kumbaga. Tapos paano mo siya i-handle pagka nakarinig ka? Kasi minsan sila hindi nila mapigilan na ipakita sa iyo na parang others ka talaga, ganun. So kailangan mo ihanda yung sarili mo kung kaya mo na ba. Kung kaya mo na din, go, walang problema. Mag-part-time ka na kasi kaya mo na yung sarili mo. Meron pa yung point noon na dahil gusto naming mag-part-time noon, naglakad kami, nandun sa TikTok ko, naglakad kami, naghanap kami ng katok. Nagkatok kami doon, meron pa kami nakatok doon na parang Kotihoy to siya. Tapos tinanong kami kung lahi-hoy tayo na ba kami? Siyempre hindi pa kasi estudyante pa kami. Tapos may driver's license ba kayo? Tapos wala kaming driver's license. Tapos sabi nila, balik na lang daw kami pagka meron na. Kasi nga, andun yung feeling na gusto mo nang mag-grind, gusto mo nang kumita agad, gusto mo nang kumbaga sumahod or gusto mo nang bumawi dun sa mga nagastos mo na pagpunta dito sa Finland, which is true naman. Ganun din naman ako nun. Valid, very valid talaga yung feeling na yan. Kasi ganyan na ganyan ako, talagang gusto ko nang mag-part-time. Pero anyway, yun nga, kailangan mong i-prepare yung sarili mo, hindi lang sa language. Kailangan mo ding i-prepare mentally. Tsaka, physically kaya natin eh. Mentally, kasi yun nga sa language, kaya mo na bang makipag-converse in Finnish? Kasi what if di sila nag-English doon, gaya dun sa part-time ko, kung walang masyadong nag-English. Kaya mo na ba? Kaya mo na bang i-handle yun? Yung mga ganong sitwasyon, yung kailangan mong i-consider. Kasi sa utak natin, parang, sige, kaya ko yan. Diba? Pero syempre, hindi natin minsan may iwasan yung mga Finnish na magbibigay ng feedback sa'yo. Kasi, alam nyo guys, ang napansin ko sa mga Finnish, pagka nakita talaga nila na parang hindi mo talaga deserve, talagang sasabihin nila yan sa bomo or sasabihin nila sa boss na si ganito, lagi naman siya nagkakamali. Si ganito, naman siya kahapon or nung isang araw ganito na naman, nung isang araw ganito na naman. Ganyan sila guys, be careful kayo kasi may mga ganyan sila pagka alam nila na talagang hindi ka competitive or talagang isusumbong ka nila. Sasabihin talaga yan nila. Pwede ka rin maghanap ng part-time sa mga website. Pwede ka rin mag-search sa Google mismo ng mga care home care na malapit sa area mo.
may mga post din sa Facebook na pwede mong i-research. Or kung alam mo may alam ka ng name ng company, pwede mong i-research kung meron bang malapit sa area mo. Ganyan. Pwede kang, usually naglalagay sila doon ng number at saka email kung saan ka pwedeng mag-send ng resume mo o yung CV mo. Pwedeng ganun, guys. Pwede ka ding maghanap through mga connections mo. May mga friend ka or may mga kakilala ka, mga nakilala mo dito na nasa Attendor, nasa Esperi, ganyan, na baka pwede ako mag-apply dyan ng part-time. Pwede din ganun. Parang dun ako sa part-time ko natuto ng talagang makipag-converse sa Finnish. Talagang dun ko nagagamit yung mga pag-aralan ko kasi nga hindi naman kami masyadong nag-uusap-usap doon sa work ko kasi nga nag-English sila. Tapos yung mga asukas, hindi naman kayo laging nag-uusap-usap. Pag ihoy-ta mo lang sila, diba? Pag ganun lang. Pero yung talagang yung makikipag-usap ka in Finnish ng buong araw, ng buong shift mo, ganyan. Yun din yung isang naging advantage or yung naging magandang naibigay sa akin ng pagpa-part-time ko kasi mas lalong na-develop yung pag-finish ko, yung pagsasalita ko. Dahil nga, na-expose ka na sa ibang tao, na-expose ka na sa ibang team. Kasi nga guys, ang isa sa pinakamagandang technique para matuto kayong mag-finish ay yung magsalita talaga. Kasi although memorize natin yung mga words, alam natin kung paano sabihin, nasa utak natin, pero pagka nandyan ka na talaga sa sitwasyon na ma-on the spot ka, tapos andun yung nag-aalangan ka, baka mali yung sasabihin mo. Mas maganda yung na-expose ka talaga sa palibot mo na lahat nagsasalita ng Finnish kasi doon ka matututo. Kaya pasalamat din ako na nag-part-time ako kasi yun nga, mas naano yung Finnish ko. Yun lang guys, ang ma-advise ko kung gusto nyong maghanap ng part-time agad-agad. Yun lang yung ma-advise ko. Kailangan nyong i-ready yung sarili ninyo. Marami kayong kailangan i-consider. But anyway, good luck. At sana magkita-kita tayo dito sa Finland. Bye! See you in my next vlog!